Dirar, kaibigan ko, parang naapektuhan ng utak mo sa init. Namula si Dirar at maingat niyang inihanda ang isang argumento upang basagin ang magaan na paglapit ni Amin. Loko ka! Hindi lang itlog ang mga iyon. Ito ang susi sa kadakilaan. Maaari kong mapisa ang isang hukbo ng mga kampyon ng tandang. Nakuha ko na sana ang bintahan ng balahibo. Nirevolusyonan ko na sana ang industriya ng manok. Oh, Dirar, pinapahiya mo ang mga tagapagsalaysay sa iyong imahinasyon. Tapos, sasabihin mo sa akin na plano mong sanayin ang mga manok para mangitlog ng ginto? Magbiro ka hanggat gusto mo. Pero may utang ka sa akin ng 500 pirasong ginto. Mahalaga ang mga itlog na yun. Kaibigan, tunay na mahalaga ang iyong kabutihan. Ngunit ang iyong matematika ay magulo. 500 ginto para sa dosenang pinakulo ang itlog. Nakalimutan mo lang iyong lugar dahil sa kayamanan. Ipapakita sa iyo ng korte ang dahilan. Sumugod si Dirar patungo sa korte. Nagmumura tungkol sa mga hindi marunong magpasalamat at mga nawalang imperyo ng manok. Nagbigay ako kay Amin ng dosenang itlog at bawat itlog na yun ay maaring maging manok. Bawat manok na yun ay pipisa ng dosenang itlog at sa loob ng 7 taon, isipin mo na malaking kuwan na sana'y aking kung hindi ibinigay ang dosenang itlog kay Amin. Puntahan mo at sabihin kay Amin na kailangan niyang magpakita sa korte bukas upang maresolba ang kaso. Kinabukasan, tinawag ng hukom ang korte upang magtipon. Ngunit kapansin-pansin ang pagkawala ni Amin. At sa loob ng 30 minuto, mahinahon naghintay ang lahat para sa kanyang pagdating. Siya ay tumakas. Napakaduwag! Magbibigay ako ng hatol. Si Amin ay magbibigay kay Dirar ng 500. Paumanhid, kamahalan. Ngunit sa palagay ko ay mali ang kalkulasyon ni Dirar. Wala siyang pag-unawa sa katarungan. Amin, ano ang iyong depensa? At ipaliwanag mo kung bakit ka nahuli sa korte na ito. Ako'y labis na humingi ng tawad kagalang-galang. Ako'y naabala sa aking hardin nagtatanim ng nilagang munggo. Tahimik! Nawalan ka na ba ng ulirat, Ginoo? Ang pinukuloang munggo ay hindi natutubo. Tama po, kagalang-galang. At pakiusap, pakisabi nga sa akin kailan pa naging manok ang pinakulo ang itlog. Ang korte ay sumabog sa mga bulong-bulungan. Si Amin ay hindi nagkasala at wala siyang utang kay Dirar. Nahiya si Dirar at lahat ay pumuri sa katalinuhan ni Amin. At sa sandaling iyon, tunay na naramdaman ni Amin na siya'y nakabalik na sa kanyang tahanan para sa kanyang maligaya at panghabang buhay na wakas.